Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay si Kamano po para po magkomento pong muli sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, sa inyo po. Saan man sulok po ng mundo, nahandon po tayo kung saan po tayo nahandon. Ingatan nawa po mga katambay. Samahan niyo po ako magkomento pong muli at ito po, umpisahan po natin ang ating kukomentuhan. Di po ba yung mga nakaraang hearing, di ba ba? Yung sinasabi nga pong demolition job, lalo po sa pamilya Duterte. At talagang pumutok na po. Wala pong napatunayan sa Senado, bagkus sila pa ang nadisgrasya itong Quadcom Committee, mga katambay. Di ba ba? Dahil dito sa pasabog po ni Police Colonel Grijaldo, di ba ba? Na talagang lahat po ay scripted. Talagang pinipilit siya na talagang palabasin masama ang war on drugs o sinasabing meron pa raw di umanong reward system, pero sa kabila nun, sila po ngayon ang nalalagay sa hot seat, mga tambay. Lalo po ang dalawang congressman, representative, di ba? Si Atras Abante at siyempre po yung Fernandez, mga tambay, Dan Fernandez. Ito po, sumagot naman po mga tambay, sumagot po. At nabalita naman po yung sagot. Pakikinggan po natin sa mainstream media po ngayon ang sagot po ng mga congressman, representative ng committee po ng kanilang Quadcom. Ito po, pakinggan po natin ang sagot nila mga katambay. At komentuhan natin. Naniniwala sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante, co-chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagdinig sa Senado, inihayag ni Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ni na Congressman Fernandez at Abante. Inutusan umano siya ng mga itong kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Ang aligasyong ito, mariin namang pinabulaanan ng dalawang kongresista. Ayon kay Congressman Fernandez, kinausap nga nila si Grijaldo sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22 pero para sa vetting process. Unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Dagdag pa ni Representative Fernandez, posible ring may kinalaman Senador De La Rosa sa pagharap ni Grijaldo sa Senado. Medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol dun po sa PNPA. Klaro naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa na binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, in accordance with sa kanila usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So, basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us. Inaasahan namang iimbitahang muli ng Quadcom sa pagdinig si Grijaldo kaugnay ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong July 2020. Siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report, walang police report. Siya ang chief of police ng Mandaluyong. Walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Sa November 6, ang susunod na pagdinig ng House Quadcom na inaasahang tututok sa issue sa illegal drug trade. Samantala, dapat managot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong anti-drug war nito. Ito ang pahayag ni na Representatives Abante at Fernandez matapos ang pag-ako sa legal na responsibilidad ng dating Pangulo sa kampanya kontra illegal na droga. Libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa anti-drug campaign, kabilang na umano ang ilang inosenteng sibilyan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa anti-drug war, inamin din ng dating Pangulo ang pagkakaroon ng death squad sa Davao City noong alkalde pa siya. Ayon sa dalawang mambabatas sa ilalim ng Republic Act 9851, ang batas na nagpapaliwanag at nagpaparusa sa crimes against humanity, maaaring kasuhan sa korte sa Pilipinas at panagutin ang dating presidente.
the law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? Meron din mga nagawang hindi tama. But yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. He admitted under oath sa Senate hearing, no? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yun laban sa kanya eh. Ay, nako. Bukod kay dating Pangulong Duterte, posible rin anyang kasuhan ng mga dating hepe ng pambansang pulisya dahil sa madugong anti-drug war gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngunit kung ang abogado naman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial Ay, nako. Yan po mga tama, nalinaw po, di ba? Sumagot naman po, nakita nyo po, napakagagaling. At talaga dapat po ipaniwalaan po yata sila, lalo ang congressman na Dan Fernandez, mga tambay, di ba? Na talaga yung kanyang konklusyon, talagang yung kanyang haka-haka na talagang demolition job daw po sa kanila, sa kanilang Quadcom committee, mga tambay. Ang tanong, ano ginagawa naman nila sa mga Duterte? Wala naman po silang matibay na ebidensya. Hindi ba demolition job yun? At yung pinasisinungalingan nila ngayon, si Police Colonel Grijaldo, di mo? Worried na worried sila ngayon, mga katambay. Putak ng putak. Dahil may hawak na matibay na ebidensya yung tao. Di ba? Naku, ang ginawa nyo ron. Pinalalabas nyo, ginagawa nyo siyang sinungaling, pinasusunod nyo sa gusto nyo. Kaya nga malapit na eh. Hintayin nyo na lang yung kaso nyo. Malapit na. Malapit na. Coming soon. Parang pinikula yan, Dan Fernandez, congressman. Parang pinikula yan. Coming soon ang kaso mo. At saka kasama po siyempre dyan si Congressman Abante po yata, di ba? Saka magaling, Magagaling po itong dalawang congressman na ito, itong Quadcom committee na ito. Para po mga NBI, NBI, mga pulis. Sila talaga ang dapat mag-imbestiga. Mga katambay, gumising na tayo mga katambay, mga kababayan ko. Ganito bang klaseng congressman sa ating distrito ang gusto nating maglingkod? Yung trabaho nila, iba tinatrabaho. Napakaraming nagugutom sa ating distrito. Kawalan ng trabaho, mga katambay. At nilulubog tayo sa baha, sa mga proyekto nila. Pero ang inaasikaso ng ating mga congressman sa ating distrito, nakita nyo ang inaasikaso? Puro hindi nila trabaho, puro imbestiga. Nakakaawa mga katambay. Nakakaawa itong mga ito. Nabulok sa sistema mga katambay. Dahil kaya sa pera di umano itong mga ito. Mga katambay. Dahil nakita niyo po kung magsalita, ibang-iba po talaga kasi ang abogado, di ba? Lalo ang dating Pangulong Duterte. Abogado, prosecutor, huwes, judge, di ba? Tapos napaagaling na presidente. Kung yung Senado, magagaling ang abogado na handon. Di po ba? Lalo yung dating Senadora de Lima. Di po ba? Na napakatagal na nangangalap ng ebidensya. Walang mapatunayan, walang maisampang kaso. Tapos kayo, magsasalita lang kayong dalawa dyan sa Congress, sa Kamara, na meron na kayong isasampang kaso. Ano? Ano yung isasampan yung kaso? Yung sinasabi nyo, yung sinalita niya sa Senado. Hindi ba kayo mga bopols? Di umano, mga bopols ito, mga katambay. Kaya, hindi kaya mga bopols ito. Yung tinatawag na sinasabi pong di umano, mga bobo. Di po ba mga katambay? Kahit nagsalita yon yung dating Pangulong Presidente ron, kahit ano sabihin nyo ron, kailangan nyo pa rin ng ebidensya. Dahil dadating po, dahil yun po, ang dulot-lundo nun, sa korte pa rin po yung pag-uusapan. Yung sinasabi nyo. Kailangan nyo pa rin patunayan yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo umati ng hearing eh. Yung sinasabi nyo, maraming pinapatayon. Di ba? Hindi nyo ba? Abogado yon yung mga sinasagot niya ron. Dahil hindi abogado yung nagtatanong doon. Nilalaro na lang niya dahil nga yung kanya common sense hindi niya makuha. Di ba? Dahil ang gumagampan ng war on drugs sa mga panahon na yon, pulis. At yung pulis ay may mandato, nag-aral yon ng batas. May pinag-aralan yon about sa criminal. Kaya nga meron silang College of Criminal Law.
Di ba? Pinag-aaralan ng mga pulis yung kanilang tungkulin kung sila'y makakapatay, tama ba yung gampanin ng matinong pulis. Di ba? Hindi po pinag-aralan ng mga pulis na sila'y pumatay ng pumatay, lalo kung nakatali o nakaposas o nakatalikod. At hindi po nanganganib ang kanilang buhay. Di ba? Kaya lang nangyayari yun dahil yung mga kriminal ang inuhuli nila. Mga lulong sa droga, may mga dalang armas. At tangka silang kikitilin ang kanilang buhay nitong mga ito dahil mga kriminal. Mga wala sa tamang pag-iisip dahil bangag nga sa droga. Di ba? At alam naman natin ang droga hindi legal sa ating bansa. Illegal po yan. Mga congressman, illegal, bawal po yan. Di ba? Kaya nga hinihiling po namin na magkaroon po sana ng batas. Baka marami po dyan sa inyo gumagamit ng droga. Mga congressman, bakit ayaw nyo ipasa yung batas ni Pulong? Ayaw nyo ipasa yung drugs. Yung maging batas na yung batas ng drug test sa inyo, sa inyong mga politiko. Di po ba? Bakit pinipigilan nyo? May tinatago ba kayo dyan? Pati mga senador. Di po ba? Saka matindi, no? Matindi. Kukuha lang ng salita itong dalawang ito. Pwede ka ng kasuhan. At meron pang batas na sinabi. Hindi rin ba sinasabi ng batas? Congressman Abante, Congressman Fernandez. Hindi rin ba sinasabi ng batas? Wala ba rin sinasabi ang batas, mga congressman? Na pag nagparatang ka, nagbintang ka sa isang tao, kailangan patunayan mo ng ebidensya. Hindi po salita. Ginagawa niyo pong bobols, tanga, ang nakikinig sa inyo. Hindi po tanga mga Pilipino. Kaya ito, mga tatakbo ito, mga katambay, tatakbo. Kusip, wag na po natin ibalik ito, itong mga klaseng ganito. Congressman po ito eh. Ito po sana ay nakakatulong po. Nakakatulong po sana sa bansa natin itong mga ito. Lalo sa mga magagandang programa at magagandang batas sana na kapaipakinabang po para umangat po ang sektor ng ating pamumuhay. Pero hindi eh. Ngayon po, sa bagong Pilipinas nila, puro pamumulitika po ang inaangat nila. Hindi po ang ating lipunan, hindi ang ating kabuhayan, hindi ating trabaho, hindi ang solusyonan na nagmamahalang bilihin. Di ba? Sweldo ng taong bayan. Di ba? Wala eh. Ang kukunin lang nitong dalawang ito, yung makasinungalingan nila, di umano, na gumagawa silang ng mga scripted. Tapos ngayon, nabuko sila. Nabuko eh. Bukong-buko nitong dalawang ito eh. Saka itong Quadcom, buko. Mahirap ngayon nilang tinagin ha. Tapos pagbibintangan mo si Senator Bato na demolition job. Ano ba yung ginagawa niyo sa mga Duterte? Hindi ba demolition job yon? At yung kay Senator Bato, hindi ba demolition job yon? Congressman Abante, Congressman Fernandez, sa kabila ng may pinaputok dyan ha. May pinaputok dyan. Nagsalita si Pulong na malaki bayad sa inyo dyan, gada hearing. Basta pababagsakin ng mga Duterte. At ang nakapaligid daw dito, di umano. Di po ba? At nakakahiya kayo. Mga mambabatas kayo. Pero pagdating sa batas, nabobobo yata kayo. Nabobobo kayo. Di po ba? Nagtatanong na si Kamanong, nabobobo po sa batas ang isang mambabatas. Bakit? Ebidensya kailangan. Kung yung magaling na isang sinasabing naglingkod pa sa human rights, naging abogado, naglingkod sa DOJ, wala nga kasong maisampang kaso dahil walang matibay na ebidensya. Tapos kayo, kukuha lang kayo ng salita sa Senado, kayong dalawang congressman. Matibay na yan. Tumitibay lang yan dahil nga ang ating mainstream media ay bugok na rin. Nabubugok din po yata mainstream media. Hindi nagtatanong. Hindi itinatama. Wala man ang question sa mga congressman na, Kong, meron po ba kayo matibay na ebidensya? Maliban po sa salita. Di po ba? Salita lang yan, Kong. Kailangan po meron tayong matibay na ebidensya, witness. Nasaan po? Para maisampa po natin yung kaso na yan. Hindi. Nagsalita siya ron sa Senado. Matibay na ebidensya na yun. Dahil nag-oath siya ron. Sumumpa siya ron. Lahat ng sasabihin niya ron totoo. Ganun po ba? Batas? Buti. Kung sinabi pala ni dating Pangulong Duterte ron, siya pumatay kay Bonifacio at siya rin ang bumaril. Pinagbabaril niya rin si Rizal.
Si Dr. Jose Rizal, ang ating bayani, saka si bayani natin na si Andres Bonifacio. Kung sinabi po pala sa Senado yon, ako ang bumaril, ako pumatay sa dalawang bayani, kay Andres Bonifacio at kay Jose Rizal. Maniniwala po pala ang dalawang congressman dahil nag-oath po doon ng dating presidente. At lahat po ng sasabihin daw po doon sa Senado ay po pwedeng gamitin sa kanya. Laban sa kanya. Ibang klase itong mga congressman na ito. Talaga iba pala po pala ang magiging iba po pala pagka ang mambabatas natin isang pastor at isang artista, mga katambay. Talagang aasenso at uunlad ang ating bansa. Dahil hindi na kailangan ng ebidensya sa kanila. Hindi na kailangan kumuha, talagang magsaliksik, kumuha ng mga testigo na ebidensya na talagang maipapanalo nila sa korte. Ang kanilang paratang kay dating Pangulong Duterte, ang kanilang daladala lang ay salita, naka-record sa Senado. Tapos na ang kaso, makukulong na si dating Pangulong Duterte. Ibang klase. Maalam niyo po pagka ganito po mga mambabatas, hindi na natin kailangan ng Korte Suprema, mga tama, hindi na. Hindi na natin kailangan ng mga justices, mga judge. At hindi na rin natin kailangan ng abogado. Dahil sa pagsasalita lang po, makukulong ka na, may kasalanan ka na, salita pa lang. Matindi ito mga to. Kasi sila ngayon, tingnan niyo po, sila puro salita. Pero yung gagawin po ng grupo o itong mga abogado na kapaligid at mismo si dating Pangulong Duterte, isang magaling na abogado, prosecutor, yan po ang totoong kaso na ilalatag sa inyo. Hindi po ito salita sa Senado. Ang kasong ibibigay sa inyo, hintayin nyo kasi mismo yung tao na ginamit nyo para magsinungaling, gamitin nyo dito sa inyong gawa-gawang imbento na sinasabi nyo, di umano, reward system, napakaraming patayan, EJK, lalo sa war on drugs. Alamin nyo muna ang batas. Naalaman po kasi namin ang batas kung ano po ang mandato ng kapulisan. Alam po namin. At yung mga kapulisan na nasasangkot sa maling trabaho nila, hindi nila ginagampan ang kanilang trabaho, ang kanilang mandato, di ba? Nagkakaproblema nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Dahil iba na po ang layunin at direksyon ng tinatahak ng mga iskalawag na pulis. Mga ninja cops, di ba? Nagkaproblema yan, di ba? Nalinis po ang institusyon ng kapulisan, di ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte at yan bumalik ang tiwala ng mga tao diyan, ang sambayan ng Pilipino ng 6 na taon. Pero ngayon, mukhang nagkakaproblema na naman muli, mga katambay. Mukhang nakakain na naman po ng maling sistema po ang ating kapulisan, mga katambay. Napakarami na pong issue na lumalabas po yata sa ating kapulisan. Kaya po, at kayo po yung mga congressman, napakahiling nyo po. Bakit nakatutok lang po tayo sa investigasyon? Nakatutok lang po tayo sa investigasyon sa mga Duterte. Samantalang dyan sa opisina nyo. Bagay, magkakasabwat po yata kayo sa mga korupsyon eh. Di kaya, nagtatanong lang. Nandiyan ang PhilHealth. Ilang 90 billion yan. Illegal ang paglipat ng pera. Walang investigasyon dyan. Ang magaling na pastor at ang magaling na artista. Nakatambay. Di ba? Yung flood control nila. Napakaraming pera niya, mga katambay. Alam niyo po ba o gaano kalaki ang pondo niyan, mga yan? Kasi ang pondo po ng DPWH kasama po ang flood control, hindi po bumababa sa 200 o 200 to 300 billion pesos flood control pa lang. Kasi itong budget po nila, itong 2025, yung kanilang proposal budget, mga katambay, ng DPWH, ang total po na proposed budget nila ay 752.69 billion. Tapos yung ilalagay po nila sa flood control nila ay 298 billion for next year. Wala po investigasyon dyan ang mga magagaling na pastor, congressman at artista. Di ba? At yung ginto raw na nasa ating central bank na umalis yata mag-isa ang mga ginto ron. Lumayas yata sa central bank.
Nilayasan ng Central Bank daw po, di umano, ng mga tuni-tuniladang ginto na wala po yatang nalaman din dyan ng mga congressman. Ibang klase, no, mga katambay. Ipagpatuloy nyo po yan. Wala na. Ang nagtitiwala na lang po sa inyo, lalo dito sa dalawang congressman ito, lalo sa mga nag-iimbestiga ng mga kanilang committee, yung Quadcom committee, lalo dyan kisa VP Sara Duterte. Mga media na lang po ang naniniwala dyan. At yung mga sinabi ni Vice President na nakampi-kampi na sila, kasama rin daw sa kakampi yan. Pati mga NPA, mga kaliwang grupo, di ba? Kakampi na nila. Yung committee na yan, yung dalawang institusyon daw yan, Senado at Kamara. At pati ang pamahalaan, sinabi ni Vice President yan. Magkakampi na sila ngayon at nagagamit din daw po di umano media para po sa kampi-kampi system, mga katambay. Kaya nga po, sila po ang naputukan dyan. Talagang ganyan po talaga Pagka nabisto ka na, gagawa ka ng paraan para i-twist naman. Ganon yun Puputak at puputak ka, di ba? Putak Para silang mga manok ngayon. Putak ng putak, para mga nangitlog. Akala nila, mas paniniwalaan pa ang dalawang congressman na ito ng taong bayan. At sana magising din po yung mga distrito nito. Magising po kayo, taga Maynila, lalo yung taga Laguna. Tingnan nyo po ito. Napakagaling po ng congressman nyo. Nakita nyo po, lahat po hinawakan na. Nagpaka-NBI na ito, nagpaka-pulis na, mga katabay. Nagpaka-DOJ secretary na ito, mga katabay. Napakarami na investigasyon. At nagpaka-COA pa. Pati COA, hinawakan na po ng inyong congressman sa inyong distrito. Ibang klase po ito, mga katabay. At baka sa susunod, magugulat tayo. Isa na rin po ito secretary o isa na rin po itong judge sa ombudsman sa kasasandigang bayan itong dalawang ito, mga katabay. Sa galing po. Sa sobrang galing ngayon. Sa sobrang galing ng ating institusyon, ng Kamara, nakita nyo po ang ating bansa, lugmok sa kahirapan, nagtataas ang bilihin, kawalan ng trabaho, at napakababang ekonomiya ng ating bansa. Yan po, ganyan po kagaling po ngayon ang mga institusyon po natin ng ating bansa. Lalo po ang ating presidente, ubod ng galing, walang issue. Walang issue ang ating presidente ngayon, mga tambay. Walang paglagyan ng issue. Isang damuka lang issue. Maniniwala kami, mga congressman, babalik ang tiwala sa inyo ng mga Pilipino, mga congressman. Lalo dito sa dalawang ito, kay Abante at kay Fernandez, babalik ang tiwala sa inyo ng taong bayan. Imbestigahan nyo yung issue ng droga ng Pangulo saka ng First Family at mga barkada nito. Imbestigahan nyo. Saka imbestigahan nyo rin yung PhilHealth. Buksan nyo yan. Tutukan nyo. Saka yung inyong mga flood control project. Kasama kayo riyan Di umano Buksan nyo yan. Saka, buksan nyo ulit yung libro nyo. Buksan nyo na yung libro nyo diyan sa Kongreso. Magbabalik ang tiwala sa inyo ng taong bayan. Iayos nyo yung budget, yung MOE nyo, yung ginawa po ninyo, kayong dalawang institusyon, di ba? Ng Senado. Ano ginawa nyo sa inyong yung extraordinary expenses, liquidation by certification? Iayos nyo yan. Ipakita nyo sa taong bayan. Yan, magbabalik tiwala sa inyo ng taong bayan, ng Pilipino. Pero habang hindi nyo ginagawa yan, dahil nga marami kayong tinatago sa amin, lalo sa pera, di ba? Napakalaking pera. At ang mismong Vice President natin, may hawak na ebidensya sa inyo, magkakaalaman yan. Malapit na. Mabilis lang po ang panahon. Napakabilis ng panahon. Alam po natin ang bola ay bilog. Bilog po ang bola, lalo po ito kung ito po may hangin. Hindi lang nabibilog ito pagka flat, walang hangin sa loob. Pero alam natin, bilog ang bola, mga tamay. Bilog ang mundo. Bilog ang gulong. Ngayon po, nasa kapangyarihan kayo. Darating ang panahon, po pwede kayong malagay katulad ng ginagawa nyo sa pamilya Duterte. Di ba? Ganun lang po yun At ang pamilya Duterte, maraming hawak na ebidensya sa inyo. Weather lang yan. Muli po si Katambay Manong. Kaya po, narinig po natin ang pasinungalingan at sila pa ngayon ang malakas ang loob na magkakaso sa kabila ng kanilang mga witnesses ay sumasablay at yung isang resource person nila na si Laila de Lima, abogado, DOJ secretary, nagdaan, naging senador,
walang makuhang matibay na ebidensya para maisampang kaso. Pero itong mga ito, isang artista, isang pastor, nagmamagaling mga katambay. Alam nyo na ibig ko sabihin. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod, siyempre po sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment. Thank you po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.